Susunod naman ay ang may kaugnayan sa patubig dahil alam nyo ba na nilagdaan ng National Irrigation Administration o NIA? Opo, National Irrigation Administration. Narito ang ilang panes sa pagbulan. Magsasakay masaya. Yes. Nilagdaan nga ng National Irrigation Administration at Office of the Government Corporate Council ang Memorandum of Agreement upang palakasin ang legal na suporta sa mga proyekto at operasyon ng ahensya. Opo, ito ay ginanap noong ika-17 ng Nobyembre sa National Irrigation Administration Central Office dito po sa Diliman, Quezon City. Alright, ating makakausap mga kababayan ay ang administrator mismo ng National Irrigation Administration under the Office of the President, Engineer Eduardo Eddie Guillen. Naimbag bigat apo, Administrator, kumusta po kayo? Yes sir, Imbaga Bigat, good morning po sa ating lahat. Nako, I understand kayo ay may mag-i-inspection ngayon diyan sa dam na tinatanong. Kumusta nga lang nga ba ang inyong mga activities, Administrator Guillen? Go ahead, Administrator. Hello. Ba't nawala siya? Paki-link nga ulit ang ating makakausap. Dries? Hello. Oh, yan. Okay na po? Okay na po, the Administrator. All right, here we go. Oo. Yes, okay po. Kami po ay sumulat sa office ng ating kagalang-galang na Senator Tolfo para po sana mag-inspect ngayon, pero palagay ko po ay hindi pa ready. So sa bagay, next week naman yung sabi nila. Gusto ko namin pagka mag-inspect, kasama po yung team nila. Po? So hintayin natin yung availability po ng office po ni Senator Tolfo. Ito ba yung may kaugnayan sa tinatanong niyang Bulod Dam ba ito, Administrator? Yes sir, yung Bulo Dam. Yung po sanang i-inspect natin dahil siyempre may mga issues po siya doon. Opo, paki-explain nyo nga bakit sa tagal ng panahon palagi ito ang mukhang napagtutuunan ng pansin, pati mga kababayan natin. Explain nyo nga ano ba ang naging background nitong Bulo Dam na ito, Administrator Guillen? Alam niyo po itong dam na ito, nagsimula po siya ng construction noong 2014. 2014. Alam niyo naman, ang budget ng NIA kasi, syempre, pakonti-konti yan no? So, yung main dam naman, natapos siya ng construction noong 2018. So, yung kinonstruct po ng 2014 ay yun pong irrigation facilities, yung kanal. Yung kanal, yung mga diversion na tunnel natin, yung flume na tinatawag. Yun po yung sinimulang gawin. Nahuli po yung mismong dam. Kasi dalawang component po ito. Yung dam at saka yung irrigation facilities. So, yung kinu-question po ni Senator Tolfo na structure actually ay na-construct noong 2014. So, ito po yung flume. Understandably, tinitignan ko yung situation. Hindi nga naman po ito na-test ng previous administration bago nila tinanggap dahil wala pa yung dam Para ba yung kanal, ito po yung hose, at wala pa yung source na tubig, wala pa yung gripo na source, hindi mo matest kung merong leak yung kanal ngayon. So, noong matapos itong kanal, nung dam, nagkaroon ng bagyo, bumagyo yung Carding ba yun? Yung super typhoon. So, nagkaroon po ng damage yung iba pong irrigation facilities. Pero hindi po yung dam mismo, hindi yung high dam. Hindi yung dam mismo ang na-damage, Administrator. Hindi, dahil kung yung na-damage, siyempre bumaha ng husto doon sa lugar. Oo nga. Short of saying, ma-imagine ko nga yan ngayon at yung mga nakikinig sa kasalukuyan, palagi ko nakaka-relate kayo. Kung ganoong buong dam ang nawasak, di talagang mayroon disgrasya mangyayari na malala. Go ahead, Administrator, palawanag niyo pa. Tama po. So, now, noong ma-damage yun, inabutan po natin yan, sir. So, sabi natin doon sa contractor na ayusin niya yung elevated flume na may leak. Kasi totoo naman pong may leak. Pero, dahil engineer tayo, alam ko naman na kahit ayusin niya yun, sa tagal na ng panahon, mahigit 10 years na, sabi ko, dapat lagyan na ng steel plate yung loob ng flume na yon.
para sigurado ako na walang leak. So, kahit na matagal na yung project, kahit na, wala na sanang pananagutan ng kontraktor, pero ang rason natin, hindi na test ng NIA yan noon, pinalitan po niya, inayos niya yung sira at ginawa niya yung suggestion natin na lagyan niya ng steel plate na wala pong gastos ng gobyerno. Ano po? Kasi ang sinasabi ni Senator Tulfo, may Opo. ginastos daw tayong 50 million na for repair. Ano po? Oh, go ahead, Administrator. Teka, nawala muli siya, si Administrator Eddie Guillen. Pinapaliwanag po niya kasi yung tinatanong ni Senador Tulfo tungkol yun sa Bulod Dam. At yun nga, hindi naman po nanggaling yung problema sa kanyang administration. Balikan natin. Administrator, yung kanyang ini-explain. Go ahead. Isa pa pong punto kasi ni Senator Tulfo doon. Opo. Gumamit daw ang NIA ng maintenance doon sa project. Wala daw nangyaring maganda. Hindi, kasi ang ini-explain namin kay Senator Tulfo, Opo. lahat kasi po ng budget ng GOCC at kasama na po ang NIA dyan, ang classification po kasi ng DBM is MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Pero ang totoo po niyan, hindi po siya maintenance, hindi po maintenance yun. Alam naman po ng mga expert ng budget na yun po ay para sa capital outlay. Yun lamang po ang description ng DBM doon sa budget. So, yung nagamit po na fund doon ay yun po mismo yung construction cost niya. Hindi po siya pang maintenance. So, yun po yung isang kailangan pala talaga, Administrator, maganda't na ipapaliwanag nyo sa pamagitan natin na broadcast na ito. Ayan nyo, sa pagkakataon ay matanong din nga si Senador Tulfo, ano pa bang karagdagang informasyon niya na maitama at nyo tinatama. Pero hindi siya na makakasama sa inyong dapat ay inspection ngayon, Administrator Eddie Guillen? Yes naman, kasi in fairness naman, ang talagang schedule po nila ay sa next week. Pero sa ako naman po ay mas madaling matatapos, mas madaling makita. Oo nga. Ay ako naman po ay tiwala naman ako doon sa ginawang repair ng NIA. At gusto ko ipaliwanag sa ating senador na wala pong ginastos ang NIA doon sa repair. At saka yung repair na sinasabi niya, yun po yung mismong budget ng contract noong 2014. Okay. MOOE lamang po kasi ang description sa amin sa GOCCs. Sige. Ganito, kumusta nga po pala mga irrigation system natin sa ating bansa? Ilang sa inyong panunungkulan, alam ko marami na kayong nagawa. Merong corporate farming, merong mga pagtulong at yung suporta ng mga irrigators association. Pero parang dinadagdagan niyo pa ng dinadagdagan. Bakit po ganito, Administrator Guillen? Well, alam niyo naman, siyempre ang magiging matatag na supply kasi ng tubig, ito po yung mag-assure ng ating productivity. Ano po? Kagaya po ng tanong ni, ito yung classic example, yung tanong po ni Senator Lacson. Ang tanong niya kasi sa amin noong budget hearing, ilan ang units ng NIA, yung irrigation units ng NIA, at ilan dito ang 100% efficient. Yung 100% efficient. Gusto ko lang ipaliwanag, sir, na ang unat sa lahat, pag nag-design po kasi ang NIA, ang design nila is dapat ma-irrigate yung ating palayan ng 100% during the rainy season at ma-irrigate niya ng 30% during dry season kung communal at kung national naman, dapat 50%. Yan po ang design consideration po ng NIA. Ito po yung mga diversion dam natin. Pero pagka high dam, yun po yung kaya niyang mag-irrigate ng 100%, both the rainy season and the dry season. Kasi nakakapag-impound siya ng tubig Ang gusto lang namin sabihin noon kay Senator Lacson, dahil po sa climate change at lahat ng tubig, ng ilog natin sa buong bansa ay silted na, yung design consideration nila noon ng volume ng tubig, hindi na ganun kalakas. So, hindi mo maibibilang na 100% po yung efficiency ng lahat ng irrigation natin. In fact, yung cropping intensity ng bansa natin is nasa 1.6 lang. Ibig sabihin, 100% na kakapatubig tayo pagka tag-ulan, 60% naman pagka tag-araw, which is mas mataas na doon sa design natin. Pero ulitin ko, yung high dams natin, kagaya ng Magat at ng Pantabangan,
100% po ang efficiency niyan simply because meron siyang impoundment na tubig. Oo, naipon no, na tubig na magagamit ng ating mga irrigators, no? Opo, O mga farmers. tama po 'yon. Tuloy po ninyo, di yung mga karagdagang yan na impormasyon sa inyong panunungkulan bilang administrator, ay sabi ko nga, matatapos ng taon na ito at hanggang sa mga susunod na taon pa, nakaprogram pa. Ilan pa bang mga improvements at yung bang pagiging design ng mga dams, abo dams at yung mga high dams ang inyong nakaplano na gagawin, Administrator Guillen? Kung yung malalaking project po, 3, 4 pala. Itong Ano yan? Balog-Balog, multipurpose dam. Opo. Yung na isang issue din noong aming budget hearing, itong Tumawini Dam. At saka yung Tumawini, ano po? Yes, at saka yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project, yung inisahip na tinatawag. Opo. At saka yung Panay River Basin po doon sa Panay area. Opo. Yun po yung 4 na malalaking projects, But we're looking forward doon sa aming convergence with DPWH para makapaglagay sila ng mga sabo dams upstream ng ating mga irrigation facilities para mapigilan po yung siltation. Yun po yung kalaban ng baha at saka ng irigasyon. Silted po lahat ng ilog natin eh. Halos sa dami na ng nangyaring bagyo at mga baha ay nagkaroon na ng problema yung mga tributaries at saka mga daluyan ng tubig na yan. Of course, may itutulak doon pababa galing sa tubig, galing doon sa mga high dams o mga dams na inyong mini-maintain sa National Irrigation Administration, Administrator Guillen. Yes, sir. Yung issue din po ng balog-balog, pwede ko po bang ipaliwanag, Sige sir? po, Kasi idagdag po ninyo. May oras pa po tayo. Go ahead. yung balog-balog naman po kasi, nagsimula yan noong panahon ni President Cory Aquino, pero yung actual na construction, nagsimula po yan noong panahon ni President Benigno Aquino, Junior, Pinoy. So, pero na-terminate naman nung panahon po ni President Duterte. I think if I'm not mistaken, 2021 siya na-terminate eh. Now, na-terminate yun dahil nagkaroon ng COVID, na-delay yung contractor, kaya nila tinerminate. Ngayon naman po, yung natitirang pera ng project, yun naman ang ipinabid namin ngayon para ituloy namin. So, yung sinasabi nilang mga delay at corruption, teka muna, nagsisimula pa lang po tayo. In fact, kamobilize na ng contractor nung last week. Okay. So, bigyan naman nila tayo ng pagkakataon na tapusin, maipakita naman natin yung ating kakayanan dahil yung mga nadatnan kong mga problematic din ng mga projects, napatapos naman natin. In fact, sa Monday, pupunta kami ni Presidente sa yung sa Maymagat Dam para doon sa inauguration ng Alfonso Lista pump irrigation project. Tama-tama pala yan. At least mayroong coverage na pong gagawin ng aming grupo dito. Alright. Opo. Magkatulungan lang. Yung sa amin naman po kasi, tingnan ninyo, intindihin naman nila yung sitwasyon natin. Dahil yung mga irrigation facilities natin, ang totoong nasa front line kapag umuulan at bumabaha. Tama. Saan ba dumadaloy ang tubig na malakas? Di ho ba sa ilog? Nandyan yung mga dam natin. Tapos yung mga irrigation facilities natin, yun na nagsisilbing drainage naman dito sa taas. So, pero despite of that, nakita nyo naman yung mga damages natin, very limited. So, at nakakatulong po yung ating mga high dam sa pagkontrol ng baha. Ang naintindihan ko naman yung ating mga mahal na senador, na siyempre tinitignan naman nila lahat yung projects ngayon dahil ang una kasing tinamaan dito sa problema po ng corruption dito sa flood control ay maliliit nating kababayan. Opo. Pero ang NIA po, ang unang makikinabang kapag nakapagtapos kami ng isang project ay yung ating maliliit na kababayan. Kabaliktaran, ito yung mga farmers natin. At nagkakaroon tayo ng productivity, itataas natin naibababa natin yung poverty incidence. So, kakampi po natin ang NIA dito. Nag-aalala lang kasi ako doon sa line of dito sa Senate parang yung budget natin natatamaan talaga ang request natin. Yan ba sa pagnabanggit nyo ang budget, magkano ba ang pinopose nyong budget para itong mga proyektong ito ay mapatupad, tuloy-tuloy yung pagtulong sa mga magsasaka sa ating bansa, Administrator?
ang proposed na budget po natin is dapat yearly, nasa 225 billion yearly po yan, ano? Okay. Pero ang binibigay lang sa atin, nasa 40 billion. So, Nako. minsan, binibiro ko yung aking mga kasamahan sa opisina. Sabi ko, ano ba naman ito? Gusto nila tayong magluto ng kare-kare, pero pambili lang ng bagoong itong binibigay na sa atin. Nako. Tapos, Oo. tayo pa napapagalitan pagka mababa ang performance, no? So, Oo nga, ano? yan, dapat put your money where your mouth is. Kung food security ang gusto po natin, ang number one po na kailangan dyan is itong irrigation facilities. At saka, bigyan nyo kami ng pagkakataon na implement na maganda yung project. Kasi yung mga issues, yung mga 2014, kasi tinanong pa sa akin na kung, yung isa kasing contractor doon, yung tinutukoy ni Senator Tulfo, yung Pahati yata yun, no? Siya kasi ang gumawa ng project noong 2014, yung kino-question niyang structure. Siyempre, 2014 yun. Tagal na nun, no? 2023 nga lang ako pumasok sa Wala NIA, ka pa no? pala Hindi ko dyan. naman alam. Oo. Ba't Diba? nauugnay pa sa iyong administrasyon na dapat yung nakaraang administrasyon ang dapat naka-resolve niyan. Ano? Tama ba, Mr. Opo. Administrator? At ako nga ang nag-aayos yung mga problema eh. Hindi naman siya ghost project, inaayos lang natin, understandably, dahil naman sa tagal na ng panahon. Alam niyo po ba, bilang engineer, ang lifetime lang ng konkreto, sir, ay 15 years lang. Magpi-15 years na nga eh. Sobra-sobra na. 11 years. Oo. So, yan ang... Nakaharap na ng mga ibang pagsubok, lalo na yung mga bagyo at nagdaang Lindol. mga minor na Lumindol na rin ano? ng malakas. Hindi Oo. naman yung bumagsak yung struktura. So, Oo nga. Salamat sa pagkakataong ito at nabigyan nyo ng attention at na-focus nyo na titingnan, lalong-lalo yung budget na hinihiling nyo. Sana'y mapakinggan at nakikinig ang mga senador ngayon na pagtunan nga nila ng pansin na mahalaga yung patubig sa ating mga magsasaka. At may kasama pa yung siyempre yung pagtulong sa turismo, meron din pang patulong na kabuhayan sa mga magsasaka, hindi lamang yung patubig na yan. Administrator, nasa inyong pagkakataon upang kausapin ng ating taong bayan, lalo-lalo sa mga inyong kinakaharap na, inyong depensa na budget sa Senado para sa ating mga magsasaka sa ating bansa. Go ahead po. well, again, ang ating ahensya po, ay open sa anumang pong inquiry ng atin sa Senado. Naintindihan po natin yan, Pero alam niyo po kasi, heightened po ang sensitivity ng tao ngayon dito sa mga social media post, ang ating mahal na Senador Tulfo, 30 million ang kanyang followers eh. 2 beses lang na may dyan, buong Pilipinas alam na yung istorya. So meron kaagad na parang judgment, So sana ipakita naman namin, dahil ako naman pumayag doon sa kanyang sinabi na ako'y magre-resign kung talagang hindi namin na-repair yung issue niya noon, Pumayag kayo na magre-resign, the administrator? Kasi challenge siya ako. Ako naman malinis ang konsensya ko. Nakita ko naman. Although kahit ako lang na nag-repair, unat sa lahat, wala naman kami ginamit na 50 million na sinasabi niya. At saka napaayos ko naman po talaga yung problema ng project na yon. Hindi naman po yung ghost project. Talagang, sa lahat naman ng proyekto nakakaranas ng sa paghaba ng panahon, So napaayos naman po natin. Ang akin lang po ay sana tulungan hindi na po para sa akin ito, Para sa ating mga magsasaka, dahil nga po bawat proyekto ng NIA na matapos ay instead na may magsasuffer yung mga kababayan natin, sila ang unang nakikinabang. Yun po ang malaking kaibahan ng NIA projects. At pangalawa po, yung sa NIA naman, ang sistema namin, malabo po magkaroon ng ng ghost project. At saka yung substandard na projects po. Kasi katuwang natin ang Irrigators Association natin sa pag-implement ng project. Doon pa lamang po sa contract signing, nandyan na sila, And then nire-require namin na 70% ng workers ay manggaling po sa kanila para ang nagkatrabaho may sense of ownership para may malasakit. And then, pagka natapos yung project, sila pa ang mag-a-accept. So wala po talagang mangyayaring ghost project sa NIA. Hindi ko naman sinasabing 100% malinis tayo, sir, Kaya lang dapat natin ding isipin, na kahit nga simbahan merong perception of corruption. Ang akin lamang po ay yung aming sistema sa NIA, inaayos namin in such a way na maiwasan natin kung meron man
anomalya doon. At ultimately po, Yun. taong bayan ang makikinabang, hindi sila ang magsasuffer. Okay, Administrator Eddie Guillen, good luck sa inyong pagpapaliwanag pa ng inyong proposed budget para diyan sa National Irrigation Administration. Ingat din po. God bless, Administrator. Just Agina. Thank you po. Salamat po sa pagkakataon. Si Administrator Eduardo Eddie Guillen, ang administrator ng National Irrigation Administration under the Office of the President. Uy, kahapon pala mga kababayan, nagtipon-tipon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa agency meeting on knowledge sharing and proposed collaboration na pinangunahan ng National Irrigation Administration. Of course, ito yung layunin ng pagtitipon na palakasin ang bayanihan at palitan ng impormasyon sa larangan ng disaster preparedness, climate resilience, infrastructure planning at data integration. Dumala po sa nasabing pagpupulong ang mga opisyal at kawani ng National Irrigation Administration, kasama na ang Department of Interior and Local Government, kasama din yan ang Department of Education and of course ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Yan, tinalakay nila ang mga epektibong paggamit ng teknolohiya, kabilang ang real-time weather information, hazard mapping, infrastructural vulnerabilities at community-level disaster protocols.